Hi, this is Salt Math Like a Boss. Dahil nalalapit ng L na ng mga grade 4 at wala tayo sa bundok para ma-review mga bata or walang pasok. So, gagawa na lang ako ng video para sa kanila. Yan. So, numeracy po yung focus natin. Ang tanong, sa bilang na 12,543, aling digit ang nasa sandaan o hundreds place? Tandaan, ang Tagalog ng hundreds place ay sandaan. From the word itself o nasa salita na, sandaan. Ibig sabihin, isandaan, pwedeng 200, so nasa hundreds po yun. Ngayon, dito sa numbers na to, itong una, yan, yung unang digit sa kanan, ayan po yung sa isahan or ones sa English. Yung pangalawa, syempre, dahil pangalawa, diba, pag 2 digits yung numbers natin, sampuan ang tawag doon. Yan, sampuan. Ibig sabihin, 10-10, ganon. And then yung pangatlo, yun yung sandaan. Tandaan lagi na yung pangatlo, yun yung sandaan natin. So, sandaan natin yung pangatlo, so ang sagot natin is letter D or 5. Yun yung digit. Kasi digit ang tinutukoy, yung digit doon sa number. Okay? So, that's it. Follow for more. Hello mga kasal math. So, we are now at question number 2 para sa numeracy na reviewer. Yan, so babasahin ko yung question, which of the following shows the correct order of numbers in descending order? So, dito hinihingi yung descending order. Pag sinabi or correct order daw o yung tamang pagkakasunod-sunod in descending. Pag nakita yung term na descending, ibig sabihin nun, sa Tagalog, pababa. So, kung pababa yung order, magsisimula tayo sa pinakamataas na number down to the least or yung pinakamababa. So, paano natin i-order or i-arrange yung mga numbers? So, yung mga numbers na binigay. 3,780 and then itong apat na to. Pag tayo nag-arrange, kailangan alamin muna natin kung sino ba ang pinakamataas o pinakamababa. So una, tingnan natin yung number of digits. Ilan ba yung mga digits? Kasi the more na mas marami yung digits, the higher the value or mas mataas yung number. So dito, apat yung number natin at kung papansinin natin, pare-parehas silang apat yung mga digits. So pag pare-parehas silang apat ang digits, titingnan naman natin yung digit na doon sa may pinakamataas na place value. So gawin lang natin, compare lang natin, ilagay lang natin siya dito. Nagawa na ko dito. Yan, so yung 3780, 3780, then 7830, and 8730, and 7380. Yan. So nilagay natin dito para ma-compare natin kung sino ba may pinakamataas. Siyempre, tingnan natin yung highest na place value, which is yung thousands. So dito, malalaman agad natin na ang may pinakamataas ito si 8. So ibig sabihin siya na dapat yung mauuna sa listahan. Ang choices, yung 8,000 ang pinakauna. So dito, check AB at saka dito. So eliminate natin si 3,000 na yan. Okay. So pangalawa naman, tingnan natin pa rin yung first digit na yung thousands natin na digit. Kung ano yung susunod sa 8, di ba makikita natin, parehas yung 7. Diba? Dahil parehas yung 7, titingnan natin yung kasunod na digit. Ang kasunod dito ay 8 at ito naman ay 3. Sino mas mataas, si 8 or si 3? Siyempre si 3. So ibig sabihin, ito yung pangalawa nating number. So dito, sa ABC, sa AB at B, ang kasunod ay 7,830. Ito po si A at saka si A. So ibig sabihin, check natin ito kasi ang kasunod dito 73 lang. So mali yan. Ang kasunod dito ay 3,700. So mali. So dito pa lang, kita na natin ang answer is si letter A. So na-eliminate natin yung mga choices. So that's it. Follow for more. Hi mga kasal math like a boss. So we're now at question number 3 sa ating L na review. Yan. So basahin ko lang yung question. What number is formed when there are 6,000s, 5 tens, 700s, and 2 ones? So ang tinatanong dito is what number? Ano yung number na mapo-form mo using the digits 6, 5, 7, and 2? So dito binigay pa rin yung mga place value ng mga digit na binigay. So kung ikaw yung hindi ka nagbabasa or basta-basta sagot ka, ang kukunin mo na agad dyan is yung pagkakasunod-sunod ng digits which is yung 6, 5, 7, and 2. So sasagot mo agad dyan, letter B, without reading yung mga place value ng mga digits. So dapat babasahin mo din yun. So dito binigay na yung mga place value natin. Para makuha natin yung number, gawa lang tayo ng underline. Yan. Dito natin ilalagay yung mga digits natin. So, kasi hindi siya sunod-sunod eh. So, kailangan natin alam yung pagkakasunod-sunod ng place value. Diba, meron tayong ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Ayan. So, yung mga place value natin. Na kung saan, nasa pinakang kanan, yung pinakang dulo, siya po ang place value niya is ones. So, hanapin lang natin dito sa tanong kung ano ba yung ones. Ano yung digit ng ones? Diba nakalagay dito? 2 ones. Ibig sabihin, 2 yung ilalagay natin dito. Then, susunod sa ones is yung tens. Alin dyan yung digit ng tens? Ito po, yung 5. Yan. And then, susunod sa tens is yung hundreds. Alin dyan yung digit? Yung 7. At yung susunod natin, lastly, yung thousands natin, which is yung 6. So, ibig sabihin, ang number na na-form natin is 6,752, which is yung letter A. So, that's the answer. So, that's it. Follow for more. Hi, mga kasal math like a boss. So, it's me again, and welcome to the Alna Review. So, we're now at number 4. So, basahin ko lang yung tanong. Which of the following result to the greatest amount? So, when we say greatest, ibig sabihin, pinakamataas na amount. So, meron tayo ditong choices, 3 times 500, 5 times 200, 1 times 1,000, and 10 times 100. Pag mag-multiply kayo ng mga digits or mga numbers na puro mga 0, minsan i-disregard nyo muna yung 0 pag nag-multiply. So, dito, ang gawin lang natin, i-times lang natin yung 3 at saka yung 5. So, ano ba 3 times 5? Tatlong 5, 5, 10, 15. So, meron tayong 15, and then copy natin yung dalawang 0 niya. So, 0, 0. So, ibig sabihin, ang result natin is 1,500. So, dito naman, kunin natin yung 5 at saka yung digit na 2. 5 times 2, that's 10. Ilan ang 0? Dalawa. Yan, so that's 1,000. Yung pangatlo, 1 times 1,000, tandaan, any number multiplied by 1 or kahit anong number na times mo sa 1, yun pa rin yung sagot niya. So, meron tayong 1,000. And yung pang letter D, 10 times 100, kunin lang natin yung 1 at saka yung 1. 1 times 1, edi 1. Ilan yung mga 0 natin? Isa, dalawa, tatlo, 1, 2, 3. So, dito makikita natin kung sino agad yung pinakamataas, which is yung 1,500. So, the answer is letter A. So, that's it. That's the greatest amount. Thank you. Follow for more. Hello, mga kasal math like a boss. So, dito tayo sa number 5 ng L na review. Okay, basahin natin yung tanong. All the multiplication expressions have the same product as 40 times 300 except for one. Which is it? So, dito sinabi na
except for 1. So ibig sabihin, merong isa na hindi. Kaya sabi dyan same product daw. Pag sinabing product tayo ay mag-multiply or magta-times. Yun yung tawag sa result kapag nag-multiply, product. Yan. So except for 1. So ibig sabihin, yung mga choices na to, tatlo dyan is parehas ng result pag multiply mong 40 times 300. Alin yun? Dito multiplication, sabi ko sa kanina sa number 4, pagka mga 0, huwag nyo na muna intindihin yun. Ilagay nyo na lang siya sa dulo. So gawin nyo lang dito, pag multiply lang natin yung digit na 4 at saka 3. So 4 times 3, 12. Tapos ilan yung 0 natin? 3. So ibig sabihin, 12,000 ang result yan. Tatlo dito, pare-pare sa 12,000 yung isa. Na iba. Ano yun? So gawin lang natin, times lang natin yung digit natin. 6 times 2. 6 times 2, ang sagot natin is 12. Kunin natin yung mga 0, ilan? 3. Check siya, kaparehas. Letter B. 4 times 3, 4 times 3, the answer is 12. Ilan yung mga 0 natin? 3 rin. So ibig sabihin, parehas siya na 12,000. Next, letter C. 12 at saka yung 1. 12 times 1, the answer is 12. Ilan yung 0 natin? 1, 2, dalawa lang. So ibig sabihin, si letter C, yung naiiba. Tingnan natin yung letter D. 12 times 1 is 12, tapos 3 yung 0 niya. So ibig sabihin, check pa rin yung letter D. Alin ang tanong? Except for 1. Alin yung hindi kaparehas? So the answer is letter C. So that's it. Thank you for watching. Follow for more. Ay mga kasama, like a boss. So we're now at question number 6. What is, basahin ko tanong, what is the value of n in 2,456 plus 3,521 plus 209 equals n? So yung value ng n na tinutukoy, kung ano yung sum, ano yung result, ano yung sagot, pag pinag-plus-plus daw natin itong mga to. So pag magpa-plus tayo ng mga numbers, kailangan natin pagtapat-tapatin yung mga digits in their designated place value. So dito, sulat lang natin yung 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6. Medyo hiwa-hiwalay na natin para mas makita natin. So ito, ilan yung digits natin? 4 din. So ibig sabihin, pantay-pantay lang siya. 3, 5, 2, 1. And then, yung pangatlo natin, 209. Ilan lang yung digits natin? 3 lang. So, hindi mo pwedeng ilagay dito yung 209. Kasi, mawawalan ka ng ones na digit. So, dito, kailangan, itatapat mo siya dito. Yung 9 dito, 0, and then yung 2. Kasi hundreds lang siya. 3 digit lang kasi siya. So, mataas kasi yung value dito. Okay? So, pag plus lang natin, yung mga yan, 6, dagdagan ng isa, dagdagan ng 9. Ang 9 plus 1, 10 na yan. So, plus 6, 16. Then, i-carry over natin yung 1 kasi 16. Yung 1 digit yung nilalagay natin. So, dito parang makikita na natin, hindi mo na kailangan ipag-plus-plus lahat-lahat. Kaya yung kagandahan ng may choices sa mga exams. Alin dito, yung 6 yung digit, yung nasa 1 digit, di ba letter B? So, kahit hindi ko na i-plus itong mga sumusunod, nakita ko, 1, 1, 8, 6. Siya lang yung naiiba. Siya lang yung parehas dito na nasa 1 digit. Siya lang yung sagot. So, that's it. Hi mga soulmate like a boss. So we're now at number 7 sa ating ELNA review numeracy. So basahin ko lang yung question. Leia cooked 300 pieces of turon. If she will sell each by 25 pesos, how much will her total sales be? So dito, syempre, kailangan naiintindihan natin yung problem. Tapos, dapat alam din natin yung mga key points na kahit hindi mo na alam yung Tagalog ng mga iba, okay lang, basta maintindihan mo yung key points. Like, halimbawa, total. Pag tinatanong is total, since yun yung tanong, how much will her total sales? Ibig sabihin, lahat-lahat, yon total po yon. Tapos, ano pa yung mga key points? Meron dyan binanggit siya na each by 25 pesos. So, ibig sabihin, nagkakahalaga kasi she will sell ibebenta daw niya ng 25 pesos kada isa yung ginawa niyang turon na 300 pieces. So, magkano yung mapagbebentahan niya? So, pwede tayong mag-continuous addition dito na kung saan 25 plus 25 plus 25 hanggang sa makaabot ka ng 300 or simply mag-multiply ka. Paano? So, yung 300, i-multiply mo by 25. Yan. So, di ba sabi ko sa previous video ko na kapag may mga 0, pwede hindi mo na muna yung isama sa pag-multiply. I-multiply mo lang yung 3 doon sa 25. Ilang 3 meron sa 5? Di ba 15? Carry over natin yung 1. Then, 3 times 2, 6. Plus 1, that's 7. Tsaka natin ilagay yung dalawang 0. So from this, ang sagot natin is 7,500, which is yung letter D. So D is the answer. So that's how you answer this problem. Thank you. Follow for more! Hi mga soulmate like a boss. So welcome sa ating ELNA review kung saan number 8 na tayo. Ang question natin, what is the difference of 9,000 and 2,691? Pag sinabi natin difference, mathematically, ibig sabihin kinukuha natin ang sagot sa pagpinag-minus or ibig sabihin pagbabawas. So babawasan daw natin ang 9,000 ng 2,691. Meron kang may shortcut dito pero ibibigay ko na rin yung proper way. So sulat lang natin yung 9,000, ayan, and then 2,691, parehas naman siya ng dami ng digits. So tapat-tapat lang yan, magma-minus lang tayo. Ngayon, usually, ang ginagawa ng mga bata, nagma-minus agad, 0 minus 1, 1 ang nilalagay. Nakakalimutan nila yung mag-regroup kasi alam mo yun, hindi kaya, pero mina-minus pa rin. Diyan sila nalilito. So pag ganito, dahil nga 0 siya, hindi niya kayang makabawas. Kumbaga wala ka, tapos magbibigay ka ng isa. Paano ka makapagbibigay? Kailangan mong manghiram dito. Eh ngayon, wala rin siya. So manghiram din siya dito. Eh wala rin siya. So manghiram siya dito. So ibig sabihin, si 9, mabawasan natin ng isa. Dahil nanghiram to, magiging 10 na siya. Tama? 10 na to, manghiram siya. Then, dahil manghiram tong kasunod, mababawasan na tong 10 na to, magiging 9 na lang. Siya naman yung naging 10. Ngayon, dahil manghiram din yung katabi niya, magiging 9 na lang din ito. Tapos ito, ang magiging 10. Dahil wala naman siyang katabi dito, hindi na siya magiging 9. 10 pa rin siya. So, magmaminus na tayo or magbabawas. 10, bawasan ng isa, 9 na lang. Alin dyan yung 9? Si C at si B. So, X na agad si A at saka si B. Elimination. Sunod, si 9, bawasan mo ng 9, nawala. So, 0. Alin dyan ang 0 sa dalawa? Nakasunod. Ito. So, ibig sabihin, letter C na yung sagot. Hindi mo na kailangan minus yung mga kasunod. Nakuha mo na yung sagot sa choices. So, letter C is the answer. So, that's it. Thank you for watching. Hi mga kasolbat like a boss. So, we're now at number 9 sa ating ELNA review. Medyo papaulan na. So, siguro last na to for tonight. And so, basahin yung question. How many, so ilan, thousands are there in 2 times 4 times 6 times 8 times 100. So tayo ay magmumultiply at ilang thousand daw meron sa sagot. Ito yung mga choices. So kailangan natin magmultiply. Sa isa, 2 times 4, anong sagot natin dito? Diba? 8. Yung 8, i-times natin, yung result natin na 8, i-times natin kay 6, diba? 8 times 6 ay 8, 16, 24, 32, 40, 48. 48, aning na 8. So 8 times 6, ang sagot is 48.
Then, yung 48, ita-times natin doon sa kasunod natin, which is yung 8. So, 48 times 8. Times natin. 8 times 8, 64. Ilagay natin yung 4. Then, carry over natin yung 6. 4 times 8, ito naman, 32. May 32 tayo. Tapos, plasan natin ng 6. Ang 32 plus 6 ay 38. So, meron na tayong 384. Tapos, pag tinimes yan sa 100, diba, yung shortcut natin pag sa 100, kunin lang natin yung dalawang 0, ilagay lang natin dito. Ayan. So, kasi 1 lang naman to eh. Ayan. Kapag tinimes mo dito, yun pa rin ang sagot. Kunin lang yung dalawang 0. Ngayon ang tanong, ilang thousand? Diba, ito ay 38,400. So, ibig sabihin, meron tayong 38 na thousand doon sa number natin. And the answer is letter B. So, there are 38 thousands in the answer. So, that's it. Follow for more. Ayan, sa tumila ulan. Ay mga ka-Solve Math Like a Boss, so umayon ng panahon, tumigil. Ayan, so we're now at question number 10 sa ating review. So, the question is, what is the difference in 5,000 plus 200 plus 80 plus 5 minus 1,000 plus 100 plus 50 plus 6? Kung mapapansin nyo, naka-regroup na yung mga value ng mga digit natin sa isang number. So, pwedeng pagsamasamahin mo yan, then i-minus, or pwede rin naman na dito pa lang mag-minus ka na. Kasi naka-plus naman to lahat at naka-plus din lahat. So, pagsasamahin mo, i-minus mo. So, pag-minusin na lang natin yung mga nakahimay-himay. So, una, yung parehas na siyempre may parehas na value yung i-minus natin para madali. Yung 5,000, yan, bawasan mo ng 1,000, di ba ang sagot natin is 4,000. Yan. So, ibig sabihin, alin dito? 4,000. O, check sila lahat. Tama? Next naman natin, yung 200, bawasan natin ng 100, ang sagot is 100. Alin dyan yung ang 100 space? Pare-parehas na naman. So, check pa rin lahat. Then, susunod natin is yung 80 at saka yung 50. 80 minus 50, ang sagot natin is 30. Kung mapapansin nyo, walang 3 dito. Bakit? Kasi dito sa ones digit, yung 5 minus 6, dahil hindi niya kaya, kulang siya ng ilan para mabawasan. Di ba 5 siya? Kailangan siyang utangan or hiraman ng 6. Ang mahihiram lang sa kanya 5. Kulang siya ng 1. So hingin natin, doon kay 30, yung 1. Yung 30, bawasan mo ng 1, ang sagot ay 29. Alin dito ang 29 sa choices? Si letter A. So that's how you subtract. Yan. So that's it. Thank you for watching. Follow for more!